Binasic lang ni Luffy si Imu? Malakas ba talaga si Im-sama? Sa latest chapter nga ng manga nakita natin kung paano kulatain ni Luffy itong si Imu. Maraming ang nagsasabi na dahil sa moment na to hindi daw deserve ni Imu ang maging final villain. Since itong suntok nga ni Luffy mula sa base form pa lang niya. Pero kung iisipin nyo guys parehas nga itong sila Loki at Imu kapwa naglalaban ng hindi 100%. Meaning itong Imu na nakikita natin ngayon sa Elbaf hindi pa talaga ito ang tunay na lakas na meron siya. Mas may ilalakas pa siya dito. Isa pa hindi nga rin natin pwedeng maliitin itong base form ni Luffy. Dahil nakita naman natin na tumagal itong base form na to sa naging laban niya kay Kaido. Meaning kahit wala siyang form sa moment na to taglay pa rin naman niya ang lahat ng types ng haki. Ibig sabihin technically na Yonko level pa rin itong Luffy na to. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1186. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa tanong kung anong point ng pagdating ni Gorosei Mars sa Esperia Kingdom gayong wala naman siyang sinabi at nakita nating nakatayo lang siya. So ang nakikita ko nga lang na purpose niya yung masaniban siya ni Imu. Dahil as you can see similar nga sa ginawa ni Imu kay Gorosei Saturn kung saan sinaniban niya ito sa God Valley. Ganito nga rin yung ginawa ni Imu kay Gorosei Mars. Nakita natin siyang nasa tuktok ng katawan ni Gorosei Mars. Isa pa ito nga rin yung kasagutan sa kung bakit natin nakitang nakadome reverse itong sila Shuri at King Ruben. Kagagawan pala ito mismo ni Imu na nakasanib lang kay Gorosei Mars. Kaya naman mapapatanong nga tayo kung bakit ganito na lang kaimportante itong si Ganku kay Imu na kinailangan niya pang lumapag mismo sa Esperia Kingdom. Sa part naman ng pagpapakilala sa misteryosong karakter na ipinakita sa recent chapter ang pangalan daw niya Goru, Growlo, or Gro. Depende sa translation. Iko-correct naman natin to later on. So nakita nga natin na very similar itong mga mata niya kay Ganku. Nabanggit nga rin niya itong posibilidad ng pag-awake daw sa mga mata na to. Kung matatandaan nyo hindi na nga ito ang unang beses na magkakaroon ng espesyal na kakayanan ang mga mata ng isang karakter sa One Piece. Una nga tayong nagka-idea dito kay Charlotte Pudding. Since itong third eye daw niya kapag na-awake possible daw na magkaroon ng voice of all things. Kaya naman I wonder kung anong kakayanan itong tinutukoy ni Goru once na ma-awake na itong mga mata ni Ganku. Kung ako nga ang tatanungin malamang sa malamang na may relation ito sa katauhan niya o yung pagkakaroon ni Ganku ng dual personality. Itong personality niya as Princess Shuri at yung personality niya as Ganku. Possible ngang itong pag-awake niya sa mga mata niya ang magiging susi para bumalik siya sa pagiging Princess Shuri na siyang kilala ni Brook. Nang sa ganun nga once na mailigtas na siya nila Brook mula sa pagkakakulong niya sa bloke ng yelo ni Ragnir magiging kaalyado na siya ng mga ito. May hint na rin naman itong pagbabalik niya sa normal sa mga recent chapters since nasaksihan nga natin yung moment na nakilala niya itong si Brook at ipinakita rin itong pagtataka ni Imu sa kung bakit siya bumabalik sa normal. Mabalik nga kay Goru kung sakali nga at sa present timeline buhay pa rin siya. Mukhang kilala na nga natin kung sino ang magiging match up ni Brook pagdating ng final war. Mukhang maghaharap nga ang dalawang to, which makes sense dahil sa isip nga ni Brook hindi naman si Shuri ang pumatay sa kinikilala niyang kapatid na si Ruben, bagkos itong si Goru. Kaya malamang sa malamang gigil itong si Brook na makagante kay Goru once na muli silang magkita. Mabalik nga sa mata ni Ganku dahil nga sa na-open itong topic na to mapapaisip nga tayo ngayon kung ano nga kaya possibly ang espesyal sa mga mata naman ni Im-sama. Awaken na ba ito kaya ganito siya kalakas? Possible rin kayang may awakening itong may mga kakaibang mata sa One Piece gaya ni Loki? Baliman mayor nga itong si Goru at bukod nga ay Ganku at Goru may isa pang man mayor ang nireveal sa mga past chapters. Ito nga yung Holy Knight na nakita
nakita natin sa God Valley. Kung mapapansin nyo, similar nga itong si Goro at itong Holy Knight na to na laging tinatago ang mga mata nila. Sana nga malaman natin later on kung bakit nila ito ginagawa. Gaya ng kapag matagal ba nilang binuksan ang mga mata nila na hindi pa ito na-awake, lalabas kaya yung ikalawang personality nila? Anyway, nagtapos nga itong flashback ni Brook sa pagtuhog sa kanya netong si Shuri. Nakita nga nating tumagos sa ulo niya itong espada ni Shuri. At habang nangyayari nga ito, tumutugtog itong kinakanta ni Brook sa tuwing nalalagay siya sa alanganin. Yes, malungkot nga itong flashback ni Brook. Kakamatay lang ng kinikilala niyang master na si Candle, na sinundan naman ng pagkamatay ng kinikilala niyang kapatid na si Ruben. At finally, itong batang pinalaki niya mula sanggol pa lang binitray siya. Kaya naman itong moment nga ng pagbuhos ng emosyon ni Brook very understandable. Ramdam natin itong sakit sa pag-iyak niyang to. Bali nabanggit nga ni Brook na nung time daw na nasa Esperia Kingdom pa siya wala pa siyang idea patungkol sa mga devil fruits. Kaya naman wonder kung at some point kaya sa pananatili niya sa Esperia Kingdom nakain niya na itong Yomi Yomi no Mi, since itong ginawa ngang atake sa kanya ni Ganku supposedly na hindi na siya makakaligtas pa dapat dito. Hindi kaya nakasurvive itong si Brook sa ataking to ni Ganku dahil sa na-trigger na dito pa lang itong Yomi Yomi no Mi. Besides nalaman natin nung kabataan ni Brook nagnanakaw siya ng curry powder sa barko ng mga marines. Possible kayang dito niya nakuha yung Yomi Yomi no Mi? Sa part naman ng ipinakitang willingness netong grupo nila Nami na tulungan si Brook na mapakawalan itong si Ganku mula sa bloke ng yelo, nakakatuwa nga nagagawa sila ng aksyon at hindi sila ma-idle dahil alam naman natin na busy yung mga kasamahan nila sa paikipaglaban at sila nga nandito lang at nakatambay. Si Sanji nga ready nang harapin si Gillingham. Si Zoro naman possibly na papunta na kay Summers at itong si Luffy kaharap na itong si Im Sama. Kaya naman itong mission nga na iligtas si Ganku wise move para sa akin. Anyway, ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1186. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!